Okay lang magkamali. Okay lang magkamali. Gagawa ka ng maraming pagkakamali. Huwag. Hoy, huwag. Kailangan mo lang kumilos ng walang humpay, hindi nag-iisip, sa kaalaman, sa pagkilos, sa awa kapag nasa trabaho, nasa gasolinahan, nasa gym ka. Kumilos ka parang literal na. Kung may trabaho ka at may konting pera, bumili ng tubig, kumuha ng dalandan, ibigay mo sa mga tao sa kumuha ng 15 tubig, 15 dalandan, 15 mansanas at mahalin ng mga estranghero sa kalsada araw-araw. Maging hindi komportable. Kailangan mong labagin ang iyong komport, ang iyong kaginhawahan para sirain ang laman upang ang mga aliw, ang Diyos mismo, ang Espiritu ng Diyos habang pinipili mong lumabas sa hindi kilala at hindi komportabling lugar. Tama, naniniwala na ang Diyos ay magiging kung sino ang sinasabi niya dahil talagang naniniwala ka sa Diyos sa kanyang salita at na siya ang katuparan na ginagawa niya ang lahat dahil ginagawa niya talaga at ikaw ay kumikilos. Pumupunta ka sa madilim na lugar dahil hindi ka tumitingin sa pamamagitan ng paghatol. Hindi mo minamahal ang iyong buhay hanggang kamatayan. Tumitingin ka sa pamamagitan ng awa. Ang awa ay pag-ibig at ang pag-ibig ay laging nananalo at nakikita ng Diyos ang motibo, ang intensyon sa likod ng dahilan kung bakit mo ginagawa ang mga bagay sa iyong puso at susuportahan niya ang kanyang mga anak na may kapangyarihan at kaluwalhatian at makikita mo ang Diyos na gumagalaw sa mga pambihirang paraan na hindi mo pa siya nakitang gumagalaw kapag nagsimula kang lumabas sa mga paraang hindi mo akalaing posible sa gitna ng matinding discomfort. Pagkatapos ay magsisimulang pisikal, talagang maranasan mo ang pagpapako sa krus, talagang pisikal sa iyong katawan at pagkatapos ang Espiritu ng Diyos ay magsisimulang tama, ang balabal ng katuwiran ay magsisimulang balutan ka at itago ka at kulubin ka gaya ng ipinangako sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at dadalhin ka lang ng kanyang banal na Espiritu, ng kanyang kaharian at magsisimula kang tamaan at magsisimula kang mapagtanto na siya ay nagsasalita sa pamamagitan mo, siya ay kumikilos sa pamamagitan mo at ito ay napakamalinaw dahil ang kaharian ng Diyos ay kapangyarihan, ito ay sa Diyos. Ang pisikal, mahahawakang Ama na ipinahayag sa kaluwalhatian at kapangyarihan, ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang tunay na mga anak, sa pamamagitan ng kanyang tunay na buhay na mga handog, ang kanyang dalisay na puso na tumitingin sa lente ng awa upang ibigay ang sagot dahil alam nila, lubos nilang kilala na si Yahweh Yeshua ay nabubuhay sa kanila at siya lamang ang sagot sa buong sangkatauhan. Ang buhay na salita, hindi ang ating mga salitang tao mula sa ating pangunawang pantao. Papuri sa Diyos.